hindi ka po namin kilala personal. Hindi pa po tayo nagkikita in person. Pero naniniwala kami sa sinasabi mo. Sa totoo lang, brother, sabing ganyan. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo, nag-imbestiga kami kung anong klaseng tao ka. Pero alam mo, napatunayan namin na hindi ka masamang tao nga, na gaya ng sinasabi nung Daniel Rason. Kaya nga merong mga nagme-message sa akin, mga kapatid, bro, alam mo ba, talagang kinukumbinsi kami na pasamain ka. Pero hindi kami naniniwala. Kasi mga bata pang maliliit yung mga anak namin, ngayon professional na. Awa ng Diyos, pare-pareho kami ng pagkakilala sa'yo, hindi ka masamang tao. Kamusta, Brad J.R. Badong? Ingatan nawa po ikaw ng Diyos. Awa po ng Panginoon, okay naman po ako. Alam ko po, nararamdaman ko po na ginagabayan po ako ng Diyos. Dahil meron pong kapayapaan sa aking kalooban. Meron pong kapayapaan sa kalooban ko. Kasi it will manifest, lalabas at lalabas kung ano yung nasa kalooban mo. Kaya dun sa mga tao na nagme-message sa akin, sa mga kapatid, na napakadali po kasing mag-judge, lalo na kung yung kalaban mo, established po siya na yung figure niya is leader ng reliyon. So, meron na kaagad siyang point. Pero, yung fact na malalaman mo yung katotohanan, madidismaya ka. Yun po ang yun po yung Kaya ang sinasabi ko sa mga kapatid na nagme-message sa akin, hinahatulan po nila ako Kagaya nung Rhea sa Sondonsilyo na yun na naghahanap na lang ako ng damay sa malagim na sasapitin ko. Sa palagay ko, baligtad. Hindi malagim yung sasapitin ko at hindi ako naghahanap ng damay. Nire-rescue ko nga yung mga kapatid ko kay Kristo na pinapasama ninyo, na kina-character assassinate ninyo. Nire-rescue ko yung mga kapatid ko kay Kristo na nasa bingit na ng alanganin na magsusuicide dahil sa character assassination na ginagawa ninyo. Pinapasama ninyo. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos at kagaya ng mga kapatid na nagme-message sa akin, maraming salamat sa Diyos, Brad Badong, for your courage, for speaking up on behalf of all of us na hindi kami makapagsalita. Pagka nagsalita kami, branded kami kaagad na masama. Papasamain nila kami. We appreciate your courage. Sa katunayan lang po, mga kapatid, marami pong mga kapatid na nag-o-offer sa akin ng tulong, any form of help, sabi po nila. Maraming kapatid. Meron nga pong kapatid sa Pilipinas. Bro, pag uuwi ka ng Pilipinas, sabihan mo ko, ako na po yung susundo sa'yo. Dito ka na po sa bahay namin tumira. Sabi po nung kapatid. Sabi ko, salamat po sa Diyos, sabi ko. Pero alam niyo po, sa totoo lang, noong pong umalis po ako ng Pilipinas, pag-alis ko pong ito sa Pilipinas, tinanggal ko na po sa isip ko na uuwi pa ako ng Pilipinas. Unang-una, wala na po ako magulang. Yung mga kapatid ko, ibang mga kapatid ko, nasa ibang bansa din. So, ano pang point? Tapos, ganyan yung nangyari sa iglesia. Ano pang point na bakit pa ako uwi ng Pilipinas? So, ako ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dinala niya ako sa isang lugar na at sa isang amo at environment na secured ako. Dito po kasi sa lugar ko, wala na po pwedeng kumanti po sa akin kasi na-establish na po yung kredibilidad ko bilang isang tao. Hindi po akong nagsasabi na mabuti akong tao. Sila po ang nagpapatunay sa akin. Alam niyo po ang sinasabi nila, we need people like you here in our country. We need more people like you here in our country. Nakita namin yung kabutihang